So, ito na guys. Last part na tayo. Of course, alam ko napakahaba ng video na ito. Baka yung iba sa inyo nag-aalboroto na ayoko na ang haba naman ng video ni Ma'am Yas or ni Miss Yas. So, ito na ang ating last tips, of course. Kasi para makompleto nyo lang yung documentary. So, i-discuss ko na nga sa inyo guys kung ano nga ba yung normal na blood pressure readings natin at kung ano ang ibig sabihin nito. So, sinulat ko na dito para mas madali na natin siyang maintindihan. So, andyan yung blood pressure category. Nandito yung systolic and then diastolic. Systolic guys, ito yung numero na nasa itaas. Kunwari, yung reading ng blood pressure ko is 110/84. So, yung 110, yung upper number, yan yung tinatawag natin na systolic. And then, meron tayong diastolic. Ito yung tinatawag naman natin na lower number, which is, kunwari sa BP ko nga, 110/84, yung 84, yun guys, yung diastolic natin. So, ngayon, meron tayong 5 categories, guys. Ito na yung update. Actually, ito yung nagulat nga ako nung tinignan ko yung update kasi before 1:30, pasok pa yan sa banga. Pero ngayon, ang dami na niyang bago based sa ating reference. Link below. Tingnan nyo na lang siya, guys, for more informations, complete informations, kung gusto nyo lang siyang malaman. So, andyan yung normal, andyan yung elevated, high blood pressure, hypertension stage 1, and then high blood pressure, hypertension stage 2, guys, stage 2. And then we have the hypertensive crisis, which is consult, yung dito sa category na to, kailangan consult your doctor immediately. So, pag nakikita nyo na, pero hindi naman ibig sabihin, guys, na once nyo lang nakita, okay, baba muna natin ang ating paper clip. Paper clip ba yan? Ay, hindi pala tawag sa paper, something board, whatever. Nakalimutan ko na siya, guys. Sorry. And then, so, for hypertensive crisis, ibig sabihin ito, talagang yung readings mo is mataas na siya. Ina-advise na kailangan ka na magpa-konsulta agad-agad. So, ito na nga, guys, yung blood pressure natin, masasabi natin siya na within normal range kung dapat ang BP mo is less than 120 yung systolic niya. Ibig sabihin yung upper reading. So, less than 120 and yung diastolic, yung lower number is less than 80. So, yung BP ko guys, which is 110/84, pasok pa siya sa banga, medyo elevated lang yung diastolic niya. Pero, alam naman natin, mamaya i-discuss ko sa inyo kung ano nga ba yung considerations before tayo mag-check ng ating BP. And then, masasabi natin siya na elevated. Elevated na siya, guys, ha. Something, hindi naman yung talagang mag-worry ka na kailangan ko na magpo-hospital, kailangan ko na uminom ng gamot. Hindi naman sa ganun, guys. Pero baka kailangan mo na ng konting exercise, konting diet, change ng ating lifestyle, mga ganyan. So, yung readings niyan ay nasa 120 to 129. Inuulit ko, guys, 120 to 129 na ang ating systolic. So, yan na yung medyo elevated na sinasabi. And then, yung diastolic natin, guys, is less than 80 pa rin siya. Yung readings niya, less than 80. So, kung yung BP mo nasa 120/80, nasa medyo elevated na siya yung BP mo. So, kailangan mo na ng mga lifestyle, konting lifestyle modification, exercise, mga ganyan. Okay? Next one, papasok na tayo kay high blood pressure stage 1. Stage 1 tayo, guys. Kasi, ang BP nito, ang BP na nakikita na natin sa ating blood pressure monitoring ay 130 to 139. Inuulit ko, guys, 130 to 139. So, yan na yung nakikita natin sa ating BP monitoring machine. Yung systolic, ibig sabihin yung ating upper number. Next. Ano ba yan, guys? Sorry na, kunin ko lang. Next. Back to you, guys. Next, yung diastolic is, yung reading pa rin niya nasa 80 to 89.
Inuulit ko guys, 80 to 89. So, yan yung ating BP na nakukuha. So, masasabi mo na meron ka ng high blood pressure stage 1 kung ang systolic mo ay nasa range na 130 to 139. So, for example, yung BP mo 130/80, masasabi mo na siya na stage 1 high blood pressure ka na. Yan yun yung bago nating update as of 2019. So far, yun pa lang yung pinakabagong informations na nakita ko. Yan yung updated. So, yun guys yung sasabihin ko sa inyo. Link below ay yung reference ko nasa link, ay nasa sa description below. Okay? Next, high blood pressure, hypertension stage 2. High blood pressure, hypertension stage 2. Ito yung medyo mas malala na ng konti. So, mga kailangan mo na siguro dito ng talagang hindi lang modification ng iyong lifestyle, baka i-assess mo rin ng iyong sarili kung umiinom ka ba, nagyoyosi ka ba, palakiin ka ba ng mga matataba, palakain ka ba, hindi ka ba palakain ng gulay, yung work type of work, baka naman most of the time nakaupo ka lang during the day, and tapos pagkatapos ng trabaho mo, meron kang sasakyan, so sasakay ka ba, naka-AC ka, and then after noon, pupunta ka sa iyong bahay, naka-aircon, tapos walang activity, meron kang, alam mo yon yung activities mo during the day, iti-check mo na parang magda-diary, activity diary ka na kung ano nga ba yung ginagawa mo. So, kasi yung mga ganito, nasa stage 2 na medyo kailangan mo na talaga ng matinding mag-effort ka na rin para mapababang iyong BP. Kasi sinasabi na niya 140 or higher. So, yan medyo nasa stage 2 ka na blood pressure. So, okay. Tapos, kapag hindi mo ito na-control, si stage 2, hindi mo na-control ang readings niya. Yung BP mo nasa 140 or higher. Tapos, yung diastolic niya, yung lower number is 90 or higher pa. Mga 90 to 95, 100, mga ganyan. Ibig sabihin niya, nasa stage 2 hypertension ka na, pwede na siyang mag-fall sa hypertensive crisis, which is, baka kailangan mo ng maintenance, kailangan mo ng magpapayat, kailangan mo ng diet modification, lifestyle modification, and worst case scenario, kailangan mo ng mag-take ng maintenance medication. So, napaka-hassle talaga guys, and sometimes may mga activities na rin na hindi mo na siya magagawa. Okay? So, next, hypertensive crisis. Sa hypertensive crisis, ibig sabihin mataas na talaga yung readings and kailangan mo nang mag-consult sa doctor immediately. Pero mind you guys ha, sasabihin ko mamaya sa inyo kung ano yung mga considerations before kayo mag-check ng inyong blood pressure. And hindi lang dapat isang reading. For example, yung kwan nito, higher than 180. So, dapat yung upper number mo is 180 plus or 180. And one time mo lang yun na-check. The rest na readings na is mas mababa. Hindi naman ibig sabihin nun guys ay pupunta ka na, tatakbo ka na agad-agad. So, kunwari in a day, nag-rest ka naman 15 minutes, na-check mo, oh my gosh, 180 over 120 or 110. So, baka tumakbo ka, naglinis ka ng bahay, or meron kang vigorous activities na ginawa. So, i-check mo muna after an hour, hintayin mo muna, and then after that, ulitin mo yung pag-check. Tapos, nakita mo na ganun pa rin talaga yung readings niya. 2 to 3 consecutive readings, nagpahinga ka na, kumalma ka na, wala kang ginawa, mataas pa rin. So, that's the time, kailangan mo na talagang pumunta sa doktor agad-agad. Okay? Para kasi kailangan mo na talaga ng lunas. And then next, yung diastolic dapat ay higher than 120. Higher than 120. So, yan, nasa hypertensive crisis ka na. Pero, once again, ito yung sinasabi ko sa inyo, remind ko lang, kunwari, once ka lang nag-reading, and then, ganun nga yung nabasa mo, tulad nga ng sinabi ko na, baka naman isang beses lang tumakbo ka na. Again, merong exemptions. For example, nahihilo ka na, iba na yung ramdam mo talaga na kailangan mo nang magpa-hospital. Kasi ikaw lang makakasagot niyan. Kunwari, ako, na nandyan, kahit ako yung nurse mo, and then tatanungin kita, ano po bang nararamdaman nyo, ganyan. Kailangan na ba natin itong tawag agad-agad sa doktor, or makakaya pa ba ng maintenance, or whatsoever.
mga ganyan na factors, guys. So, tignan nyo pa rin siya. Kung sa tingin nyo, isang beses pa lang na readings, nahihilo na kayo, nahihirapan na kayong huminga, feeling nyo parang pumibilis na yung pitik ng puso ninyo, ganyan, kailangan agad-agad pumunta na kayo sa doktor. Huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Kahit isang reading pa lang yan, gora na, punta na kayo ng ospital, magpa-check na, and at the same time, para mabigyan na kayo agad-agad ng first aid. Okay? So, ito na guys. Last part na tayo. Of course, alam ko napakahaba ng video na ito. Baka yung iba sa inyo nag-aalboroto na ayoko ng haba naman ng video ni Ma'am Yas or ni Miss Yas. So, ito na ang ating last tips, of course. Kasi para makumpleto nyo lang yung documentary natin. Of course, tatawagin ko pa rin ito na documentary natin for blood pressure monitoring kasi pinakita ko sa inyo lahat ng factors from the procedures, from the concepts, from the updates ng mga readings. Pinakita ko sa inyong lahat yan. I just hope talaga na nakatulong tayo. Okay, let's go to the tips. Huwag na tayong magpatumpik-tumpik pa. Number one tip para sa akin ha, as a nurse, kailangan nyo itong gawin. Kasi most of the time, mga healthcare providers ginagawa ito. Number 1 is history taking. Okay, history taking tayo guys kasi very important na tinatanong mo muna yung chine-check mo yung blood pressure niya. Baka naman talaga yung patient mo or yung tao na chinek mo ay meron na talaga siyang sakit na hypertension or yung baka naman katitake lang yan ng medications and then sinabi mo sa kanya na ay wow, normal yung BP mo, within normal, wala kang sakit and everything and like that. So yun pala si patient, meron pala siyang tinitake na maintenance which is yun yung nagpapamaintain ng kanyang BP. So very important guys, history taking. Tanungin nyo muna siya, ano yung baseline niya, ano yung talagang unang-unang na check na BP sa kanya, kailan siya huling nagpo-hospital, meron po ba kayong sakit, mga diabetes, alta presyon, or kahit ano, tanungin nyo si patient. Okay? Ano yung last mong, hiling mong ginawa? Uminom ka ba ng gamot? Meron po ba kayong iniinom na gamot? Mga ganyan. So, very important, history taking. Okay? Let's go to number 2. Number 2 na tips ko sa inyo guys, assessment, of course. Kung minsan kasi, hindi naman natin may iwasan, baka yung patient or yung kinakausap mo is hindi makapagsalita, may mga handicap or pagod na pagod siya, nahihilo siya, mga ganyan. Very important yung iyong eyes, i-assess mo na siya from head to toe. Pero hindi naman yung ibig sabihin na ano ba yan? Ano ba yan? Yung parang sinusungitin mo. Kasi sa amin guys, sa mga healthcare providers, dapat keen observer ka. Pagtingin mo pa lang sa patient, kulay pa lang ng skin, ng sa mukha niya, ng mga nails niya. Baka sabihin mo yung oxygen. Kunwari, ito, yung nails ko nagva-violet na siya. Kaya very important na wala kang nail polish guys. Kasi kung nagva-violet na yan, kung may kulay na yan na something abnormality, baka may something na sa aking oxygen level. Baka nahihirapan na akong huminga or baka yung dugo ko, kulang siya sa mga hemoglobin, mga maraming factors. Sa assessment pa lang, makikita mo na siya. So, kung nag-check ka ng BP, assess mo siya, baka naman humihingal pa yan kasi daw sinasabi niya, oo, ma'am, nagkuhan na ako. Hindi ako pagod, ganito, ganyan. So, makikita mo naman na humihingal pala siya. Baka sa kagustuhan lang niya na ma-check mo siya agad-agad, ay mag-tell siya ng informations na hindi naman totoo. Okay? And important rin, of course, mayroon ba siyang nagyosi ba yan, uminom ba yan ng alcohol or whatsoever na pwedeng maka-apekto sa readings. So, kailangan i-assess mo muna ang iyong patient bago mo i-check ang kanyang BP. Okay, next, recording. Don't underestimate the power of recording. Very important, huwag tayong magtiwala sa ating memory. Kasi baka mamaya, alam mo yun, yung kahit sinasabi mo na, ay, ganito natatandaan ko yan, simple lang yan, madali lang yan. So, kailangang ilista nyo pa rin guys, lahat ng readings. Same date, same time, same machine. Kung pwede, sana same machine lang siya. Kung sino ang nag-check, notes, kung ano yung remarks. Okay? Nabanggit ko na yan during nag-check ako ng ating BP kanina. And next one, monitor. Of course, hindi lang once, especially sa inyo guys na mataas talagang presyon. Very important, monitor ang ating BP. Every day. And then after that, pwede nating ipakita ang ating readings, ang ating records sa ating attending physician.
And next one, guys, last but not the least, of course, do the right procedure. Do the correct position while checking, hindi yung nakayupe yung kamay or no, alam mo yun, yung parang nakababa siya ng ganyan, nakatayo ka or wala kang pakialam, tapos nag-check ka lang randomly, hindi ka na, alam mo yun, yung parang kailangan talaga correct pa rin yung position, correct yung procedure na ginawa mo, baka mali-mali, masyadong mahigpit, masyadong maluwang, kaya pinakita natin kanina guys, kasi makaka-apekto talaga lahat yan sa readings na makukuha mo, and baka yung anxiety level mo na nakuha mo na, bakit ang taas, bakit ang baba, anong nangyari, ay magkakos pa talaga ng problem sa'yo psychologically. Okay? Kasi baka yung readings na nakuha mo ay mali. And of course, correct machine. So, very important, yung machine na gagamitin natin ay nakikita natin na gumagana ng maayos, may battery, maayos pa yung mga cuff, yung machine mismo hindi siya nahuhulog, hindi mo siya ini-stack sa mga masyadong mainit na lugar, masyadong malamig, mga ganyan. So, yun lang guys, very important. Lahat ng factors, lima lang yan. Very simple informations na gusto kong i-share sa inyo na kailangan yung tandaan habang kayo ay nag-check ng blood pressure.